Sige mga tao, nagkaroon ng Pransya ng sarili nilang Henry Nowak moment noong nakaraang linggo. Baka hindi niyo pa alam. Ako ang nagulat niyan. Nag-viral ito sa Twitter at may ilang social media accounts na nagbahagi nito. Pero tahimik ang mainstream media. Kung di mo pa narinig, ibabahagi ko sa'yo. Tingnan mo ang lalaking ito. Tingnan mo ang batang ito na 17 taong gulang. Ang pangalan niya ay Luis. Nasa Pransya siya. Palagi siyang binubuli, ginugulo, binubugbog, tinotorture ng mga karaniwang gumagawa nito. Mga taong hindi naman Pranses. Mga taong dapat nagpapasalamat sa mga Pranses dahil binigyan sila ng pagkakataong mamuhay sa isang maunlad na bansa. Pero sa halip, ganito ang ginagawa nila. Siyempre, hindi ko ipapalabas ang video na ito sa inyo. Sila mismo ang nag-record ng mga ito at sila pa ang naglalabas ng mga video na ito. At meron pang isang video, mas grabe pa, kung saan itong bata, si Louie, 17 taong gulang, binugbog siya hanggang sa makoma. Tumigil ang puso niya at makalipas ang 3 araw, namatay siya. Si Luis ay isa lang sa maraming batang nakita ko sa ganitong mga video, mga tol. Siyempre dito sa YouTube, hindi ko pwedeng ipakita ang mga video na to. Pero nakapanood na ako ng daang-daang video kung saan mga batang puti, pati babae, binubugbog ng mga nakahijab at mga taga-hilagang Aprika, mga tao mula sa ibang kultura, at wala namang ginagawang aksyon. Pero tapos na yon, tingnan nyo, nagigising na ang mga Pranses. Kaya nagkaroon ng mga protesta sa buong Pransya kung saan sumisigaw ang mga tao ng hustisya para kay Louie. Justicia para kay Lue! Justicia para kay Lue! Justicia para kay Lue! Napuprotesta ang mga tao, mga tol, at matagal na nila itong ginagawa. Tingnan nyo, isa na namang lungsod, Narbonne. Yung unang video na pinatugtog ko, dun din sa Narbonne. Ngayon, tingnan niyo ito mula sa ibang anggulo. Humihingi sila ng hustisya. Malamang wala silang makukuha. Ito ang nagpasimula ng kilusang ito, ng bagong kalakarang ito. Tingnan niyo ito. Gumawa ang mga tao ng mga paper plane na may nakasulat na remigration at pinalipad ang mga ito sa loob ng gusali ng lokal na konseho. Tingnan mo, hindi lang isa, kundi marami sila. Kamangha-mangha, di ba? Sila ang mga karaniwang Pranses. Hindi sila Nazi o ekstremistang kanan, kundi mga ordinaryong tao lang. Palagi ko itong tinatanong sa lahat. Sa totoo lang, hindi ko na iniintindi ang mga Islamist o iba pang mula sa ikatlong mundo. Wala na akong pakialam. Wala na akong pakialam na baguhin pa ang isip nila. Pero wala tayong magagawa sa mga kaliwang woke dito. Pero tinatanong ko pa rin sila, ano tingin mo? Bakit nga ba na itong mga dakilang bansa sa kanluran na nagpalaganap ng ideya ng multiculturalism, pagtanggap at pagkakaiba-iba, sila ang nagpalaganap nito sa buong mundo? Tingnan mo, sinunod ng UAE at Gitnang Silangan ang ideyang yon sa sarili nilang paraan. Hindi isinakripisyo ang kanilang mga halaga at batas kahit may ilang batas sila na di ko gusto, tulad ng pagpugot na hindi ko sinasang-ayunan. Sa totoo lang, mas maganda na gawa nila kaysa sa kanluran sa pakikitungo sa mga taga-ikat ng mundo. Ngunit hindi nila binibigyan ng citizenship ang mga ito. Sa akin, dapat tigilan ng kanluran ang pagbibigay ng citizenship. Hindi ka basta-basta magiging Pranses dahil lang tumira ka doon ng 6 na taon. Kung dala mo pa rin ang makaluma at primitibong pananaw na galing sa bansang pinagbulan ng iyong mga ninuno. Hindi ka nagiging Pranses. Hindi ka nagiging Australiano. Hindi ka nagiging Amerikano. Bumabalik na ito laban sa bawat liberal na demokrasya sa kanluran. Bakit yung mga taong nagtaguyod ng mga ideya ng multikulturalismo, pagkakaiba-iba, at lahat ng iyon, ay ngayon ay yumayakap na sa pagkapanatikong dulongkanan? Ngayon ay pinipilit nila ang kanilang gobyerno o mas tamang sabihing himihiling nila dahil alam mo naman, nabubuhay tayo sa mga demokrasya. Hinihiling nila sa kanilang mga lider na ipa-deport ng maramihan ng mga taong ito. Kahit ang mga imigrante sa Australia, napakaraming imigrante ang sumusuporta sa One Nation. 66% ng mga Australiano ang gusto na bawasan ng imigrasyon at sa ilang kaso ay baligtarin pa ito. Sa tingin ko, ang totoong tanong sa survey ay kung dapat ipa-deport ang mga di sumusunod sa pagpapahalaga ng Australia.
66% ng sumagot ay sumang-ayon. Kaya natural na tanong, kung 66% ng mga Australiano ang gusto na ipa-deport ang mga hindi sumusunod sa mga pagpapahalaga ng Australia, bakit si Pauline Hanson ay nasa 32% lang sa survey? Bakit hindi siya nasa 45 o 50%? Siguro, ibig sabihin nito na yung 66% ng mga tao ay hindi siniseryoso si Pauline Hanson dahil puno ang isip nila ng ibang ideya na baka siya ay isang Nazi. Madalas itong sinasabi ng tao sa mga makabayan na yon. May iba silang pangunahing issue. Pero ang pagpapaalis sa mga hindi sumusunod sa pagpapahalaga ng Australia ang dahilan ng kanilang pag-aalala. Naniniwala sila doon. Pero pangalawa o pangatlo lang yon sa listahan ng mga prioridad nila. Kaya sa ibang partido napupunta boto nila. Masama yung hakbang na yan. Ayusin ninyo ang mga prioridad dahil naghihirap ang ekonomiya at bumabagsak ang infrastruktura. Maraming bagay ang literal na gumuguho sa lahat ng ating mga bansa sa kanluran. Kapag tinitingnan ko ang Britanya, palaging nagrereklamo ang mga tao tungkol sa bumabagsak na infrastruktura. Nagrereklamo sila sa NHS at mabagal na tugon ng pulisya. Bumabagsak ang lahat. Pero ang pinakamalaking issue na tinututukan ko, at hindi ko lang basta sinasabi ito, kailangan mo talagang pag-isipan. Kung wala na tayong bansa, wala nang halaga ang lahat ng mga bagay na ito. Ang iyong ekonomiya, kakayahang bumili ng bahay, bayarin sa kuryente, krisis sa halaga ng pamumuhay, wala nang halaga ang lahat ng ito kung wala ka ng bansa. At bakit mawawala ang ating bansa? Siyempre, tingnan mo ang mga tao. Tingnan mo ang mga taong ito. Tingnan mo ang ginawa nila. Tingnan mo ito. Naglalakad ang isang babaeng Pranses sa Marseille. At sabi niya, tingnan mo, ang bansa niya ay hindi na mukhang isang bansa, hindi na ito makilala, tingnan mo ito. Itong mga tao mula sa ikatlong mundo. Tingnan niyo ang kalagayan nito mga pare. Lalala pa talaga ito. Hindi pa ito kasing sama ng ibang lugar. Tingnan niyo ang mga basurang nakakalat. Mag-angkat ka ng ikatlong mundo, magiging ikatlong mundo ka rin. Paano nakakatulong yan sa lipunang Pranses? Tingnan niyo ito, may isa pang video na ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo. Isang lalaking taga-Hilagang Aprika ang nag-video at sinabi, Diyos ko, tingnan mo ang ginawa natin. Nasa Pransya ito. Hilagang Aprikano ito, o lugar ng mga Hilagang Aprikano. Sino ang maglilinis? Tingnan mo. Hindi ito isang pastry, Kadire. Hindi. Akala mo ba Bangladesh ito? O kung anong squatter sa India, Pakistan o Ehipto? Hindi. Ito ay Paris. Tingnan mo ang ginawa nila. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Palagi nating naririnig na pinayayaman ng mga taong ito ang lipunang kanluranin. Itong mga taong ito. Tingnan mo to. Hindi ba't maganda? Sino ba ayaw? Kahit magagarang lugar sa Pakistan, hindi ganyan. At hindi lang yan, tingnan mo to. At ito ang nakikita natin sa mga kalsada natin. Mga lalaking may sapat na gulang na nag-aaway gamit ang itak. Mga itak at espada. Paano nangyayari yon? Alam kong paulit-ulit nating tinatanong to. Kasi sila rin ang mga taong yon. Are-pareho lang ang mga tao saan man. Pare-pareho lang ang mga politiko saan mang bansa, mapapransya, Alemanya, Britanya o Australia. Sila pa rin. Tingnan mo. Tingnan mo to. Inaatake na talaga nila ang mga sasakyan ng gobyerno. Tingnan mo, isang police van ito. Hindi sila tumigil. Tingnan mo to, Diyos ko. Pati pulis natatakot sa kanila. Paris ito. Pransya ito, mga pare. Bakit hindi sila natatakot? Diyos ko. Diyos ko. Tingnan mo ito. Hindi naman talaga ganun kahirap itong kontrolin. Walang mas makapangyarihan kaysa sa estado. Ang estado lang ang may monopolyo sa paggamit ng dahas. Ganun na talaga palagi. Siguro kaya sinasabi ng mga tao na, alam mo, naging paminino ang lipunang kanluranin. Natural sa mga babae ang pagiging mahabagin, pero hindi dapat ito ibigay sa mga gustong manakit sa'yo. Hindi ka dapat mahabagin sa kanila. Panuurin mo ito. Ito.
Nangyari ito mas maaga ngayong buwan pagkatapos ng panalo sa football. Tingnan mo to. Ito ay Pransya. May nakakaalala ba sa mga lumang pelikulang sakuna ng Hollywood kung saan palagi nilang ipinapakita na kapag nalaman ng sangkatauhan na Tat- magwawakas na ang mundo at may asteroid na darating para burahin ang ating sibilisasyon sa mapa, sa balat ng lupa. Palagi nilang ipinapakita na dito nagsisimula ang kaguluhan, nagsisimula ang pandarambong at bumabagsak ang lipunan. Tingnan mo ang mga video na ito. Anong kaibahan yan doon? Yan mismo nakikita natin. Tingnan mo ito. Yan din ang nakikita natin sa katapusan ng mundo. Mga pelikula. Bumagsak na ang lipunan. Wala nang nagtitiwala sa kahit ano. Nagnanakaw at nagluloob na lang ang mga tao para sa mga pelikula ng zombie. Tingnan mo yan. Hinablot lang nila ito sa isang tao. Siguro hindi siya mahirap. Baka mayaman pa. Kasi Mercedes ito. Mercedes ba yan? Sige. Galing Europa ang kotse. Pero hindi dapat winawasak ng ganito. Tingnan mo sila, ang daming magagandang Pranses dito. Wala ni isang Pranses na tao sa paligid. Anong ginawa nila? Anong napala mo dito? Wala pa ang Australia doon, pero papunta na. Mga pare, papunta na ang Australia. Ito ang ginagawa ni Anthony Albanese. O ito ang gagawin ng mga kaliwang woke na politiko sa bawat bansa sa kanluran. Nangyayari na rin ito sa New Zealand. Naiinis ang maraming Kiwis. Wala itong personalan. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Hindi na kailangang palambutin ang salita. Hindi natin kailangan mag-angkat ng ibang kultura. Dapat nating panindigan at suportahan ang sarili nating kultura at lipunan. Naging rurok ng sibilisasyon ang mga bansang kanluranin dahil sa kanilang mga pagpapahalaga at kultura. Bakit? Sabi nga, kung hindi sira, wag ayusin. Hindi naman ito sira dati, pero ngayon, isa na itong sakuna. At ilan pa, sa totoo lang, itong kawawang bata na si Louie, isa lang siya sa marami. Marami pa akong ibang mga video. Siyempre, hindi ko pwedeng ipalabas ang mga video na yon. Makikita natin na binubugbog ang mga anak natin. Binubugbog ang mga batang tubong doon ng mga taong walang kaugnayan, kultura, o pagpapahalaga sa kanila. Hindi na ako makapaghintay na manalo ang mga partidong dulungkanan. Dapat manalo ang AFD sa Alemanya at si Marine Le Pen sa Pransya. Kahit ganun, hindi ko alam kung magtatagumpay sila dahil nanalo si Geert Wilders sa Netherlands. Pero wala siyang nagawa at nawala na siya. Alpak na siya. Kaya mahalaga na hindi lang tayo bumoto sa mga medyo kanan na partido politikal. Kailangan natin ang mga matitinding makakanang partido at malaking panalo para magdala ng pagbabago. Kung koalisyon lang, ewan ko mga pare. At tingnan nyo, sa ganung kaso, kapag nawala ng tiwala ang mga tao sa proseso ng eleksyon, magiging anarkiya yan at magkakaroon ng karahasan. Matinding karahasan. Lahat tayo madadamay dyan, by the way. Hindi ko sinasabi yan na natutuwa ako. Pero naniniwala ako na hindi basta-basta isusuko ng mga tao ang kanilang mga bansa. May mangyayari. Ngunit di natin alam kung sa Pransya o Alemanya ito magaganap. Sa tingin ko sa UK ito unang mangyayari. Kahit mabigat din ang sitwasyon sa Pransya at Alemanya. Kapag nangyari sa UK, mabilis matututo ang ibang bansa. Mas magkakaroon ng determinasyon, tapang, at paninindigan ng ibang mga makabayan. Baka maisip ng mga politiko, nako, ayaw naming mangyari yan sa aming kalsada.